Wag po talaga sa LGU. Ang dami ko na po talagang experience niyan through the years. Magrereklamo sa akin yung mga operator ng tricycle na ginagawang negosyo ni Mayor. Dinideadline kami ng dinideadline. Sasabihin sa amin, makipaglaban tayo dun sa West Philippine Sea, pero mismo ang gobyerno, pinapatay kami. Tinatanggalan kami ng hanap buhay, Mr. Chair. Tapos sasabihin ninyo, makikiisa kami doon sa mga banyaga na galing ng China, na doon kinukuha itong mga sasakyan na to. Sila binubuhay natin, tapos kami pinapatay. Mr. Chair, yan po yung dinadanas namin araw-araw, kaya ho kami nagpo-protesta. Wala pong na kaming pinapatay, ilang beses na kaming tinaningan, tinatakot kami araw-araw para kaming mga kriminal. Po ay merong approved loan na ng 17.5 billion. Tapos yung equity po, no, yung sinasabi nating tulong na gobyerno which is worth 280,000 bawat isang unit po, ang nai-release na po nila ay 1.66 billion pesos. Sa pribado naman po, 4.6 billion pesos po yung approved loan at sila po ay o nakatanggap na po sila galing sa gobyerno ng total of 577 million na equity subsidy po. Next slide please. Sa social support, ito po yung sinasabi ni Senator po kanina, yung tulong po natin. So, Chuper Scholar po, ito po ay galing sa TESDA. So, kung makikita nyo po, meron na po tayong 34,000 beneficiaries since 2019. Tapos, ang total po ng training sa lahat na ito ay 427 million po. Sa Entrepreneur program po, ito po yung sa DOLE naman po, ito ay parang livelihood na binibigay po ng DOLE. Meron na po tayong beneficiaries ng 6,358. Nagtototal po ito ng 190 million pesos. Next slide please. So ano ang susunod dahil natapos na po yung ating consolidation ng April 30, konting background lang po, ito po siguro pang 7 or 8 extension na ng gobyerno. Ang huling extension po last year, nung March po, nung huling hearing po natin sa Senado, 2023, in-extend po ng ating Pangulo ito up to December 30, 2023 or December 31. Ngunit pagkatapos ng deadline po, lumapit po yung ating secretary, si Secretary Bautista, sa ating Pangulo dahil meron pa po mga hiniling yung ating mga transportation, not only groups, pati miyembro mismo na gustong humabol. Kaya po binigyan po ng extension muli ng ating Pangulo hanggang April 2024 po, kaya yun na po yung deadline. So ito po yung susunod na bagay na gagawin po ng DOTR, LTFRB at saka mga ibang agencies po. Sa short-term to medium-term plans po, once naayos na po yung mga pagpo-process ng mga sa provisional authority, eventually po magkakaroon na sila ng CPC, Certificate of Public Convenience po, bibigyan po ng 5 taon yung mga sasakyan, pero ito po yung mga traditional jeep pa lang. Pag sila po ina-convert na into modern po, sila po ibibigyan ng 7 years. Ito po yung katanungan nyo kanina sa LPTRP po, ang project po namin, and we have to be to report po to you, this will take up to year 2026 po, yung LPTRP. Yung po yung objective natin na bago matapos or pagdating po ng 2026, aabutin po natin with our objective na mag 100% po. Kasi ang ginagawa po ngayon ng LTFRB, DOTR, sila po ay may mga trainings, may mga capacity building with the different LGUs po. Kailangan po talaga nila ng tulong further para ma-finalize po yung LPTRP. So ang project po natin by 2026, hopefully po ma-100% na po natin. Na yun, sa refleeting po, ito po yung pinakahuling component. Kaya sinasabi po natin sa mga transport sectors noon pa na huwag nila pong isipin masyado yung pagbibili po ng mga modern vehicles because this will not happen soon. In fact po, ayon sa programa, yung refleeting po is 27 months. Ibig sabihin, pag nagsimula ka na at kailangan mo na mag-refleet, you have a total of 27 months na yung iyong units ay maging 100% po na modern vehicles. Ngunit, yung 27 months po na yan ay magsisimula lamang pag yung lugar mo ay nabigyan na ng LPTRP. So kung idadagdag po natin ang projected deadline sa LPTRP na mag-e-end po ng 2026, at papasok na po yung obligasyon ng ating mga kooperatiba at korporasyon na mag-modern, after that is 27 months, ang aming projected po, by 2030, siguro masasabi na po natin na almost 100% na po ay ma-attain na not only LPTRP, pati po yung pagmamodern ng vehicles. Last slide na lang ata. Next slide. Yes, sa LTO po yun, I think it was one of the questions raised by the committee. Mamaya po yung LTO. Next slide, please. Next slide.
Ito po yung one of the question that was raised, yung possibility po ng government subsidized bus program. I think ito po yung tungkol sa EDSA busway nung huli po nating hearing. Ang plano po talaga dito, dahil naging successful na po yung ating EDSA busway, nagkakaroon na po ng magandang disiplina na ito'y binibigay na lamang natin sa mga dapat dumaan, which is yung EDSA busway. Ang ginagawa po ngayon ng planning department ng DOTR, gumagawa po sila ng study and hopefully ma-finalize soon dahil we plan to expand the EDSA busway. Ito po yung sinasabi ni Senator Ejercito na yung mga malalaking sasakyan, yung mga mass transit, we have to expand. And hopefully po, pag na-expand natin ito, hindi lamang dadagdagan natin yung mga bus sa EDSA, ngunit aabot na po ito sa ibang destinasyon, not only Monumento or PITX, aabot po dapat to hanggang Alabang, hanggang sa sa kabila naman po hanggang Valenzuela. So yun po yung aming project or plano po para ma-improve po lalo yung ating serbisyo ng bus dito po sa EDSA. I think yun na po yung ating presentasyon. Maraming salamat po. Thank you, Mr. Senator Grace po. Thank you, Mr. Chair. Yun nga yung nagiging problema dito. Bago pa sana nagkaroon ng modernization initiative, dapat yung mga ruta nga, inuna yon para alam nga kung saan babaybay, di ba? Yung pag-aaral, dapat doon ginamit. Ngayon, Mr. Chair, siguro sa inyo, mas makikinig sila, no? Para sa akin kasi ito, ang ganda pakinggan 71% of LGUs have submitted the local public transport route plan. Pero, LTFRB has only approved 12% or 185. Yun po yung totoo doon. Maganda pakinggan yung 1,112 Pero ang totoo noon, 185 lang talaga ang viable. Now, that's fine. The only thing is, ang pangako kasi nila, that by June, dapat 50% na yung na-approve. Pero actually, 12% pa lang. So talagang hindi tayo umaabot sa deadline. So kaya naghihimutok yung iba kasi nga walang kasiguruhan. So anyway, I just wanted to point it out. Si Mr. Yusek Ortega naman has been very patient, but I guess we really have to get to the bottom of this. Bakit nga ang tagal-tagal nitong tama yung sinabi ninyo, yung local government. Siguro dapat mag-step in na rin talaga yung national government na pag hindi pa rin ninyo yan ginawa, ito na yon, di ba? So that's all, Mr. Chair, and I leave it to your capable hands to continue this advocacy to help our drivers and commuters. Thank you, Senator Grace po. Nabanggit nga kanina na mayroong deadline April 30, 2024. May deadline yan para yung mga jeepney operators, drivers, sumanib o sumali sa isang kooperatiba. Pag hindi sila sumali, hindi sila makapasada. So, binibigyan natin ng deadline sa mga chuper. Pero, walang deadline sa LGU at sa LTFRB pagdating sa route rationalization. Yun Kaya, nakikita ko talaga may discrimination dito. At pagdating sa route plan, mas mainam siguro kung meron na lang kayong coordination with the LGU and then kayo dyan sa DOTR, LTFRB, sa pagtulungan sa mga operators, kayo mag-draw up ng plan kung paano i-rationalize yung rota. Huwag po talaga sa LGU. Ang dami ko na po talagang experience niyan through the years. Magrereklamo sa akin yung mga operator ng tricycle na ginagawang negosyo ni mayor, ni councilor, ni vice mayor, yung rota, ibibigay sa kamag-anakan. And that's not fair. Kaya so wag natin totally ibigay sa LGU yung route rationalization. Baguhin po natin yan. Nais kong bigyan ng daan itong Manibela. Andito ba yung taga Manibela? Ay, okay. Si Mr. Mar Balbuena, operator and manufacturer ng Jeep at the same time. Go ahead, Mr. Balbuena. Good evening po good morning po, Mr. Chair. Good morning po sa lahat po ng mga kasamahan po natin dito. Ang immediate po kasi ngayon, Mr. Chair, dahil po dun sa nabanggit yung deadline, hindi na po makabiyahe yung ilang mga kasamahan namin na hindi po makapag-register ng kanilang motor vehicle. Dahil nga po, walang ibinibigay na confirmation sa amin ng LTFRB. Yung mga ending 5 po namin, marami dito nahuli kasi sumusubok talagang bumiyahe kasi nga saan naman sila kukuha ng kanilang ikakabuhay ngayon. Biglaan ito na wala na kami, huhulihin na kami. Marami sa amin, 10,000 ang multa doon sa sasakyan, 2,000 doon sa kanyang lisensya, sumatotal 12,000 piso po. Bukod pa po ito doon sa impounding na sinasabi, Mr. Chair. Yan po ang dinadanas namin ngayon, araw-araw. Nakikipagpatintero kami sa kalsada. Gusto lang naming mabuhay. Gustong mabuhay nitong aming mga kasamahang jeepney drivers at operators. At higit sa lahat, wala talagang katiyakan
Dinideadline kami ng dinideadline. Sasabihin sa amin, makipaglaban tayo dun sa West Philippine Sea, pero mismo ang gobyerno, pinapatay kami. Tinatanggalan kami ng hanap buhay, Mr. Chair. Tapos sasabihin ninyo, makikiisa kami doon sa mga banyaga na galing ng China, na doon kinukuha itong mga sasakyan na to. Sila binubuhay natin, tapos kami pinapatay, Mr. Chair. Yan po yung dinadanas namin araw-araw, kaya ho kami nagpo-protesta. Wala pong tigil na protesta. Napakahirap na isang araw lang na hindi po kami makabiyahe hand to mouth itong aming mga kasamahang jeepney drivers and operators. Pag hindi bumiyahe ngayon, wala pong kikitain, katulad po ngayon na sumusuporta dito sa inyong hearing ngayon, sa ating hearing ngayon, Mr. Chair. Maraming paraan na pwede kaming mag-modernize. Na ipapakita natin ito, meron kaming, hindi kami tutol dito sa modernization program. Meron na po kaming nagawa na mga iconic jeepneys na sumunod po dito sa Philippine National Standard. Dala-dala natin, gusto nating ipakita, ipagmalaki sa buong mundo. Kaya natin na nasa mas murang halaga na nakasunod tayo doon sa Philippine National Standard na panatili natin yung iconic look. Nitong ating mga traditional jeepneys, higit sa lahat mura, pero hindi nako-compromise yung safety ng ating mga mananakay, matibay pa, Mr. Chair. Ano pa ba ang hahanapin natin dito? Itong tinututulan lamang po natin, hindi yung kabuuan ng PUBMP, yung consolidation po ng aming mga prangkisa na iso-surrender na namin yung mga pinaghirapan nating prangkisa. Totoo na galing po ito sa Estado. Pero nag-comply po kami rito. Wala po kaming nilalabag na panuntunan ng aming prangkisa. Bakit po ito i-revoke? Wala po sa konstitusyon o sa batas na kung hindi kami sasapi sa kooperatiba o hindi kami magko-consolidate, ibabawiin yung aming mga prangkisa. Ito po yung napakasakit na gusto namin sana maipamana pa namin sa aming mga anak o apo pagdating ng araw. Kahit po kada 10 taon magpapalit kami, importante, hawak po namin itong prangkisa. Kapag natapos na namin itong bayaran o makuha man na ito namin ng cash, amin pa rin po itong mga jeepney po na ito, Mr. Chair. Napakabigat po, Mr. Chair. Sana itong deadline na ito, tanggalin po natin hanggat hindi natin naaayos itong mga guidelines na sinasabi po. Yung tama po yung sabi nyo kanina, Mr. Chair. Kami may deadline, ilang beses na kaming pinapatay, ilang beses na kaming tinaningan, tinatakot kami araw-araw para kaming mga kriminal. Naghahanap buhay po kami ng marangal, Mr. Chair. Hindi po kami nagnanakaw. Hindi po kami, ayaw namin sana manghingi ng kahit anong ayuda sa gobyerno. Pero sila walang deadline katulad po ng sinasabi ninyo. Hindi po ba? At nasiserbisyuhan natin ang taong bayan. Ngayon pa lamang, Mr. Chair, napanood nga natin kanina, andyan pa yung mga jeepneys. Hindi pa tinatanggal. Hindi pa lahat tinatanggal. Pero kulang na yung masasakyan ng taong bayan. Hindi ba tayo naaawa sa mga mananakay? Kami, nung araw, sumasabit kami para lamang makatapos, makapunta, makarating sa aming patutunguhan sa eskwelahan, sa trabaho. Tapos ngayon, parang mga basahan itong mga jeepney drivers at operators, natatanggalin na lang natin, tuhulihin namin kayo pagka nakita namin kayo. Ganito ba ang gobyernong ibibig? Ganito ba ang pamumunong gusto nating ibigay sa taong bayan, Mr. Chair? Nakakalungkot. Kaya po, nandiyan dyan ang ating mga kasamahan. Sana po, yung deadline na yan tanggalin. Hayaan tayong makapaghanap buhay. May mawawala po ba sa gobyerno kung nakakapaghanap buhay kami? Tumaas na naman po ang inflation, ang unemployment rate. Tapos ngayon, matatanggalan kami ng hanap buhay. Saan natin dadalhin ito? Sino ang magbibigay ng hanap buhay sa mga taong ito? Sa aming mga kasamahan, Mr. Chair. Hindi po ba walang katiyakan? Kahit yung programa na sinasabi nila kapag may nawalan ng hanap buhay, bibigyan nila ng trabaho. Nasaan ito? Ano yung mga datos dito sa mga nawalan ng hanap buhay, nabigyan na ng trabaho? Okay. Salamat po, Mr. Chair. Maraming salamat, Mr. Balbuena. LTFRB, magbibigay po ako ng katanungan sa inyo. Actually, itanong ko na kanina. At yun din yung inaing ni Mr. Balbuena. Deadline, nagbibigay kayo para sumanib ang mga jeepney operators, jeepney drivers sa kooperatiba. Pero ang LTFRB, LGU, walang deadline. Dapat unahin muna ilatag yung maayos sa sistema bago kayo magpatupad ng deadline. Tama nga naman yung point ni Mr. Balbuena. Kapag hindi nakasari sa kooperatiba, uhulihin na sila, hindi sa mga pasada. Magugutumin ka na ng pamilya. Pakisagot lamang po, is that LTFRB or DOTR? Ako po muna, Your Honor. Tungkol po dun sa LPTRP, na na-raise niyo pong concern, April po, and then na-finalize po namin in June, gumawa na po kami yung sa sinasabi ni Senator po ng panibagong programa, or rather panibagong deadline. Kasi una-una po,
after the April 30 consolidation. Tapos ako po, bago po dito sa road sector, kami po ay nag-meeting not only sa pamilya, sa grupo ng DOTR, kasama po yung mga ibang stakeholders. So tungkol po dun sa LPTRB na sinasabi nyo, naglagay na po kami ng deadline. Sa tulong po ng LGU, lumapit na rin po kami sa DILG para po sila ay po ika nga may tinatawag na parang convincing power, no, sa mga LGUs, para dapat lahat ay magtulong-tulong at ma-produce yung LPTRP with a deadline po of end of 2026. So yun po yung kasagutan dun sa sinasabi nyo na ang next major step po talaga after the consolidation is the LPTRP po. So yun po yung kasagutan namin sa LPTRP that it should be finished end of 2026 po. So may deadline sa consolidation. Deadline po sa LPTRP po. Okay. Tama po, deadline sa consolidation at gumawa na rin po kami tinatawag na parang plano that we should achieve the LPTRP end of 2026 po. 2026. Okay. Now, sir, itong route plan, bakit po kinailangan i-devolve sa LGU? Bakit hindi na lang kayo dyan sa DOTR, LTFRB, LTO, kinakailangan mag-usap-usap, kasama yung mga operators, kasama yung mga chopper. Huwag lang po sana sa LGU. Kasi marami po akong bad experience dyan eh. Pwede ba natin gawin yun na huwag po sa LGU? Opo. Ipasa? Mr. Chair, may be recognize. Opo. Tumpak po yung sinasabi ninyo. Ang dahilan lang naman namin, kaya namin na-devolve to, sa paniniwalang ang sanggunian at ang pamahalaan ng isang local government unit ang mas nakakaalam kung ano yung mga magagandang ruta, kung ilan ang jeepney dapat bumaybay sa rutang yan, at sila po ang nakakaalam. So we gave that function to them. However po, yung final approval, base na rin ho sabi ni Senator Grace po, ay nasa sa amin pa rin po. Kaya lang kailangan namin ng partnership with them. Pero kung inyong sasabihin po ngayon na ito po ay kukunin na ng DOTR, ito ho ay pag-aaralan namin at pwede kong ito nga ho ang gawin namin base na rin po sa inyong experience at sa inyong mungkahi po sa amin. Okay. Now, sa presyong 2.4 million, saan galing po yung amount na yan? Para sa bagong jeepney na ipapalit sa traditional jeepney. Sino po ang nagbigay ng amount na yan? Mr. Chair, for the record po, wala pong kinalaman ang LTFRB or ng departamento ng DOTR doon sa mga presyo ng mga jeepney. We have about 59 accredited suppliers. About 54% of them are Filipinos. 59% are Filipinos po, and the rest are imported manufacturers. It is the cooperative ho ang may kapangyarihan na mamili kung saan nila gustong bumili. For the record din po, may mga traditional jeepneys ho na tayong na-modernize ngayon. In fact, ang isa sa mga producers po ay nandito, si Mr. Orlando Marquez po, na matagal na hong bebenta ng mga modernized jeep na ang konsepto ay yung traditional po ang itsura. So wala ho kaming say or sa kung saan bibili po yung mga cooperative. Nandito po sila, sir. Siguro yung question na yan would be much better answered by them, to the likes of Mr. Yun lang po, Mr. If I Chair. may, Thank you. Your Honor, Mr. sasagot ko Ortega. lang po. Alam ko po yung concern niyo, yung presyo po, ano? So, since na-finalize po yung consolidation, kasi sa opisina ko po yung nag-a-apply, yung mga manufacturers, no? Para ibenta po sa ating mga sektor ng transportasyon, dumarami na po yung nag-a-apply ng mga sasakyan na humihingi sa amin ng certificate of compliance para po maging open ito sa market. So ang epekto po nito, sa nakita ko po, no, in the 2 months nang natapos po yung consolidation, dumarami na po yung interesadong hindi lang yung magbenta ng mga modern vehicles, ngunit yung mga magpautang. So siguro po, susubaybayan ko to at mai-report ko sa committee. Ang nakikita po namin is meron pong pag-asa po na bababa ang mga presyo kasi dadami na po yung mga competitors. Not like nung nakaraan po, konti lang. So alam niyo naman po, pag konti lang, medyo yung presyo parang nakokontrol po nila. But this time po, sa dumarami po ng mga sasakyan gustong magtinda po or mag-offer ng kanilang mga produkto, may posible pong bababa po yung mga presyo. And only dagdag ko lang po dalawa, kami po ay magpapasok na ng tinatawag natin ng after sales. Kasi nung lumang guidelines po,
Aminin ko po, wala yon. But this time, we will require, magiging stricto po kami na hindi tayo pwedeng tumanggap ng mga papasok lang ng walang after sales or service. So, in-incorporate na po namin ito sa bagong guidelines. And isa pang idadagdag ko po, meron na kaming ipapasok na bawat bibili ng modern vehicle ay kailangan i-train yung mga kooperatiba sa kanilang mga mekaniko pero para at least magkaroon sila ng tinatawag na basic troubleshooting. Dahil aminin ko po, sabi nyo na nga po, may mga sasakyan po dyan na medyo bago na hindi po alam ng ating mga local drivers or mechanics. So yun po yung ipapasok namin sa aming opisina po. Maraming salamat. Yung pong mga drivers na hindi nakapag-consolidate, so sila hinuhuli ngayon. Yung nga sinasabi kanina ni Mr. Balbuena, nagpapatentero sila sa mga kinaukulan. Samantalang hindi pa klaro yung route rationalization. Bakit po? Yes, sir. Yeah, ako po muna bago si Chair Guadis. Unang-una po, with due respect po, wala pong connection yung consolidation po sa route rationalization kasi po, bago nag-consolidation, yung mga ruta ay tinatakbo na ng ating mga driver. Pagkatapos po ng deadline at wala pa yung tinatawag na LPTRP, baka 2-3 taon pa po, so bumabiyahe pa rin po sila sa present na ruta. So wala po dito yung nawawalang mga sasakyan sa mga ruta dahil pareho pa rin po. Kung gano'n, sorry, sandali pa. Mr. Balbuena. If I may, Mr. Chair. Opo, kanina po, sasagutin ko lang, mag-comment lang po ako doon kanina. Ang sabi nila, may 2 years pa sila para doon sa LPTRP o route rationalization. Pero kami, wala nang extension. Napaka-unfair po. Ito pong hinuhuli kami, killing me softly ito, Mr. Chair eh. Di po ba? Hinuhuli kami ngayon dahil nga po deadline na ng consolidation. Kung hindi kami nakapag-consolidate, ang mangyari po sa amin, huhulihin kami. Okay, So sige. hindi po kami makaregistered ng aming mga sasakyan. So yung hindi po mare-register, hindi na pwedeng ibiyahe. Or kung gusto man naming ibiyahe sa pilitan, nakikipagpatintero kami at kapag ka nahuli nga po, yun nga po yung masaklap. Talagang killing me softly itong ginagawa sa amin. Salamat. Magsasalita po si LTO tungkol sa hulihan po. Pero magdadagdag lang po ako, no? Unang-una, nung request po ni Secretary Bautista sa Pangulo na extend po yung deadline from December to April dahil may mga totoong sinserong gusto pa pong sumama. At kaya po namin maisabi po sa inyo sa committee na to, nung umabot po tayo sa April 30 na deadline, masasabi po namin na yung lahat ng totoong interesadong sumama po sa programa nasa loob na po. Masasabi po namin yun dahil kilala po namin, lumalapit po namin sa dalawang grupo po na hindi talaga nag-oppose po talaga sa programa. Masasabi ko marami na po miyembro sa kanila na nag-consolidate na po. So ang punto na lang po namin, nag-usap po kami ni Secretary, kailangan pa ba natin mag-extend? At ang sinabi po namin, Sec, okay na po yung April 30 because yung totoong gustong sumama po ay nasa loob na. So gusto ko lang po maging klaro kasi hindi po namin kaya matanggap also na yung may gusto nasa labas. Unfair po yun, mali po yun. Kaya nung sinabi po namin, LTFRB, DOTR sa ating secretary, na lahat ng totoong sasali ay nasa loob na, kaya nagkaroon po ng decision ng ating secretary na okay na po yung April 30 as per the decision. Ngayon, yung mga... Okay, sir, sandali, makasingit. So, ilang beses mo paulit-ulit, binabanggit yung nasa loob na, ibig sabihin ng consolidation. 81% ata, no? Okay. So, merong 19% na ayaw. Anong reason? Sige. Bakit? Ba't ayaw ng 19? Anong hinahingi lang? Baka hindi nyo naipapaliwanag dito sa 19% If I may po, na kasi... maayos Tama yung po, Senator. programa? Kasi dati po ako sa Office of Transportation Cooperatives, ako po yung chairman ng mga kooperatiba. So meron pa akong direct contact sa kanila. At ang mga narinig ko po na mga ayaw na, no, yung sa 19% sinasabi nyo, yung iba po talagang ayaw na nila. Kasi ang pagiging operator po, parang negosyo po yun eh. So I think, or rather, sinasabi po sa amin na ayaw na nilang ituloy yung negosyo sa public utility, kaya hindi na sila nag-consolidate. Meron din po ako mga narinig na for them, parang komplikado ang tingin nila sa kooperatiba or korporasyon, ayaw po nila maging sa ilalim ng isang organisasyon, gusto po nila yung jeepney driver operator ang kanilang mas gustong sistema, which is one-on-one, so ayaw nila sumami sa isang bagay na parang komplikado. And among others, yun po yung mga rason na sinasabi nila, kaya nire-respeto na lang po natin na talagang ayaw na nilang sumama dito po sa ating programa. Salamat, Yusek Ortega. If I may, Mr. Chair. If I may, Mr. Chair. Yes, Mr. Balbuena. Hindi po totoo na ayaw namin mag-modernize po. Hindi po totoo na ayaw namin ng katunayan, meron nga po kaming modernized na
na sasakyan na dala-dala ngayon. Ang ayaw lang po namin yung consolidation, Mr. Chair. Thank you, Mr. Buena. Sino nagsasabi na sinungaling siya? Sige. Sino po? Go ahead, Busina. Miss Marlene DC Ramos. Isa lang naman po ang tanong, sir, ilang extension na po ang consolidation? Ang tanong, magko-consolidate ba siya? Hindi naman pinag-uusapan dito yung magmo-modern siya or what. Ang tanong, bakit ayaw niya mag-consolidate? Yun nga. Napakaganda ng isang bagay na nagsama-sama at nagtitipot at kakaisa. Hindi katulad ng isa-isang operator. Alam niyo po ba, mga sir, kami, operator kami, isa-isa. Since talagang single operator, nung nagsama-sama kami, iba po ang dating, iba po yung samahan, iba po yung tulungan. Hindi niya ba nakikita yung kung gaano kaganda ang consolidation? Ang tanong ilang extension na ba? Then ngayon, gusto niya uli, extension na naman? Ang tanong, sasali ka ba? Yun lang po. If I may, Mr. Chair. Napakahalaga naman po sa kami na sumunod sa gobyerno. Sumunod kami sa inyong lahat sa mga sinasabi niyo po Tapos may isang tao lang na ayaw para mapahinto ang lahat ng kagandahan ng modernization. Bakit? Kung ayaw niya, di ayaw niya. If I may, Mr. At Chair. natin pipilitin ng isang taong ayaw naman. Ilang extension na po, mga sir. Kawawa naman po kami sumunod sa gobyerno. Okay. At saka tanong, operator po ba siya? Salamat po. Okay, Mr. Buena. I'll to that. Mr. Chair, magandang umaga po. Actually, yung point na sabi ng mga kasama namin, 80% po kami, halos lahat po kami rito sumunod sa modernization at consolidation na. Ngayon po, yung sinasabi ng ating kasama ay kung ititigil po natin at bibigyan pa na natin ng extension, si Presidente na po ang nagsabi na wala ng extension. Ang tanong ko lang po, paano naman po kaming sumunod? Yun nga po sinasabi ng kasama namin. Halos lahat po kami rito, pag tinanong nyo po yan, nag-consolidation na po kami. Madidismaya naman po kami o madidisorganize kung sakaling i-extension pa po ito. Yun po lang. Opo. Baka naman kasi, Mr. Vargas, yung consolidation, pabor lang sa mga operator at hindi pabor sa mga driver, sa mga malit na chopper. Alam nyo Kayo po. mga operator kayo, ano? Opo, alam nyo po. Hindi kayo mga drivers. Operator po at nagmaneho rin po kami. Matagal po ako nagmaneho, 25 years po ako na Masada. No? Kasi po, dito po sa consolidation, yun po yung gusto ng gobyerno natin. Ngayon po, ang sinasabi nga namin, sabi nga ng kasama ko, bakit ayaw nilang sumunod? Yun lang po yung tanong namin. Kung kami po sumunod na 80%, sila po hindi sumunod. Paano naman po kami na sumunod? Yun lang po ang tanong ko, Mr. Chairman. Okay. If I may, Mr. Chair. Mr. Balbuena, Opo. Mr. Floranda, kayo naman po, ng Piston. Pakisagot lang po, bakit daw nyo, kayo mga hindi sumunod, ano po? Opo, at magandang umaga po, Mr. Chair, at siyempre sa ating mga kasama sa hanap buhay. Ang atuloy sa ngayon, ang nagbabangga yung nag-consolidate at hindi nag-consolidate. Sa bahagi po ng association, part po yan ng consolidation Dahil yung mga operator ay nagsama-sama sa isang asosasyon at mahusay na tumakbo yung ating mga association sa mahabang panahon.